May 9, 2012. Good evening, brothers and sisters, and welcome to the adoration and our prayers of the Vespers. And this month is May. It is the month of Mary. And we are very privileged and thankful to God kasi nandito po ang Our Lady of Manaoag. And we are called to prayer. Pag nandyan si Mama Mary, isa lang ang message niya, prayer and conversion. No? Nire-remind tayo ni Mama Mary na magdasal at magbagong buhay. Conversion. So, our conversion is a moment-by-moment thing. Ang pagbabago ng buhay, moment by moment eh. No? We are trying our best to become like Jesus. Ito po ang gusto ni Mama Mary, maipalapit tayo sa kanyang anak na si Jesus. Not to draw people to herself, but to draw people to Jesus. Kaya nga, to Jesus tayo, to Jesus through Mary. Sabi ni Saint Louis de Montfort, isa sa mga Marian saints natin. And ngayong May, napakaganda po ng isang tradition natin, yung Black Rosary. Kung meron po sa mga barangay ninyo, malamang may schedule po kayo kung Catholic family po yung bahay. And yung si Mama Mary, napaganda po ng pangalan ng ating Our Lady na nandito, no? Our Lady of Manaoag. Bakit po siya napangalan ng Manaoag? Kasi nagtatawag siya. Yun talaga ang ibig sabihin ng Manaoag. Kaya natawag na Manaoag yung place sa Pangasinan. Kasi nagtatawag siya ng mga taong magsimba. And ang isa pa doon, if you look at the wedding at Cana, si Mama Mary sabi niya, do whatever He tells you. So, gawin daw natin kung ano ang sinasabi ng kanyang anak na si Jesus. So these are reminders for us to strengthen our faith. Pampalakas kasi ng pananampalataya ang pagdating ni Mama Mary. Kaya if we want to follow Jesus, let us model our way according to Mama Mary. Kasi si Mama Mary lagi siyang nakikinig. No? Marami siyang hindi naiintindihan sa mga pangyayari sa buhay ni Jesus nung lumalaki si Jesus. Pero she always pondered them in her heart. Sabi sa Biblia, she pondered these things in her heart. Hindi man niya maintindihan, hindi na siya nagbubukas ng bibig niya at nakikipag-debate pa kay Jesus kung bakit gano'n na nangyayari. Kundi she allowed the will of God to happen in her life. Ang naka-assign sa kanya, alagaan niya si Jesus bilang talagang anak niya. So my dear friends, ito rin yung message sa atin na pinili tayo ng Panginoon. Sabi sa Ephesians, God chose us. God chose